Nagising si Pamela sa gitna ng gabi nang maramdaman ang panginginig ni Xander sa kanyang tabi. Nang hawakan niya ang braso nito, nalaman niyang nilalagnat na naman ito. Dinama niya ang mukha nito. He was really sick. He looked helpless. Nakadama siya ng matinding awa para dito. Lalo na nang dumilat ito at tingnan siya na tila nang hihingi ito ng pagkalinga mula sa kanya. Bumangon siya upang kunin ang gamot nito. Tinulungan niya itong bumangon mula sa pagkakahiga at pinainom ito ng gamot. Nang makainom ng gamot, tinulungan uli niya itong humiga. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na palanggana sa tabi ng papag at pinalitan niya ng tubig. "This will make you feel better," sabi niya habang pinupunasan ang mukha nito. Bumaba ang pagpunas niya sa leeg at mga braso nito. Itinaas niya ang t-shirt nito at pinunasan niya ang dibdib nito at tiyan. Hindi niya maiwasang punahin ang kakaisigan nito. Naalala niya na makita ito 5 years ago, while they were in bed. Lalo pang gumanda ang katawan nito sa nakalipas na mga taon. Aminado siya na nakalalamang ito kay Liam sa pisikal na katangian. Ipinilig niya ang ulo at sinaway ang sarili sa tinatakbo ng isip. Nang matapos siya sa pagpapunas dito, nilagyan niya ng tinuping basang bimpo ang noo nito. Kinumutan niya ito. Bumalik siya sa higaan at hinaplos ang buhok nito. "You're going to be okay." "Salamat, Pam," sabi nito habang nakatitig sa kanya. Puno ng appreciation ang mga mata. Yun na marahil ang pinakasincere na pasasalamat na natanggap niya. It touched her heart. Ngumiti siya habang hinahaplos ang buhok nito. "Can you give me a hug?" "Please, Mommy." Parang batang paglalambing nito. Kahit nanginginig na ito sa lagnat, nakuha pa nitong ngumiti. Napangiti siya. "Sure, anak." Pakikisakay na lang niya. Humiga siya at yumakap dito. He hugged her back tightly and buried his face in her hair. She had never felt so needed until that moment. It gave her a certain warm feeling inside. Hindi pa siya niyayakap ni Liam na katulad ng kung paano siya niyayakap ni Xander. Ang klase ng yakap na tila hindi na gustong bumitiw pa. Na tila nagsasabing, "Kailangan kita." Matagal na nanatili siyang gising at kayakap ito. She was surprised to realize she actually liked being wrapped in his arms and vice versa. Nakalimutan niya ang galit niya rito. Nang mga oras na yun, wala siyang makapang anumang negative emotions para dito. Kinastigo niya ang kanyang sarili sa naisip. Hindi niya dapat binibigyan ng mali siya ang pagkayakapan nila. She must be nuts. Pagising ni Pamela ng umagang yun, ay mukha agad ni Xander ang nabungaran ng mga mata niya. Tulog pa to. Sinalat niya ang noo nito. Wala na itong lagnat. She was relieved. Hindi siya makapaniwalang nakatulog siya ng katabi ito at magkayakap pa sila buong gabi. Pinagmasdan niya ito habang natutulog. He looked quite harmless. Parang hindi ito ang maangas na lalaking nakilala niya noong college. Last night, he was helpless. Ipinaramdam nito sa kanya na kailangan siya nito, gaya ng pagpaparamdam niya rito na kailangan niya ito noong nasa dagat sila. Nakakatuwang isipin na sa oras ng kagipitan, sila pang nagtulungan. Natagpuan niyang sarili na hinahaplo sa mukha nito. Napatitig siya sa mukha nito. Xander was handsome, even when he was sick. Hindi ito mukhang gusgusin kahit magulo ang buhok nito. Bumaba ang tingin niya sa mga labi nito. He had nice-looking pair of lips. Nahagkan na siya ng mga labing yun noon, at hindi lang marahil ang mga labi niya ang nahagkan na nito. She imagined those lips traveling. Napasinghap siya sa itinatakbo na kanyang isip. Bakit siya nag-iisip ng ganon? Nang nagdaang gabi pa siya nagkakaganon. Minabuti na lang niyang tumayo na bago pa niya masabunutan ang sarili sa hinahayo ng kanyang isip. Pagkatapos kumutan nito ay lumabas siya sa maliit na kubo. Nakita niya si Estela na nagwawalis sa bakuran ng kabilang kubo na mas malaki kaysa sa tinutuluyan nila ni Xander. Ngumiti ito na makita siya. "Magandang umaga, Pamela." "Magandang umaga rin, Estela." Nakangiting ganti niya. Bumaba siya sa hagdang yari sa kawayan.
Damit mo ba tong suot ko? Ah, oo. Damit ng asawa kong si Carding naman ang isinuot kay Xander. Nilabhan ko kagabi yung basang damit nyo. Tuyo na yun ngayon. Mamaya dadalhin ko sa kubo. Salamat ha. Pasensya ka na at medyo maluwang sa yung damit ko. Nagugutom ka na ba? Hahatiran ko kayo ng pagkain. Nako, mamaya na. Hindi pa ako nagugutom. Gusto ko lang sanang manghingi ng toothbrush para sa aming dalawa ni Xander kung pwede. Ah, sige, magpapabili ako kay Dong. Doon sa anak kong panganay. Tinawag nito ang anak nito. Dumuko to ng pera mula sa bulsa nito at tinutusan ng anak. Salamat ha. Pasensya na kayo at naiwan sa dagat lahat ng mga gamit at pera namin. Nako, huwag niyo na yung alalahanin. Mababait kami rito lahat. Hindi lamang kayo ang dayong napadpad dito na pinatuloy namin. Kaya huwag kayo mahiya. Siya nga pala. Gising na rin ba ang asawa mo? Kumusta na siya? Nilalagnat pa rin ba siya? Sana naman gumaling agad ang trangkaso niya. Asawa? Hindi kami mag-asawa. Ah, ganun ba? Akala ko kasi mag-asawa na kayo eh. Magnobyo pa lang pala kayo. Akmang itatama uli niya ang sinabi nito nang magsalita ulito. Huwag mo sabing hindi kayo magnobyo. Nahuli ko kayo magkayakap at maghahalikan na dapat kagabi. At saka halata naman na may relasyon kayo. Alalang-alala sa iyo yung kasintahan mo kahapon eh. Hindi mapakali nung wala ka pang malay. Kahit nilalagnat at masakit ang buong katawan, hindi nakapagpahinga hanggat hindi ka nagigising. Panay pa ang haplos sa mukha at buhok mo. Totoo ba ang sinabi nito? Pero siguro nag-alala lang si Xander para sa kanya. Dahil dito siya ibinilin ni Liam sa pagbiyahe nila. Oh, bakit parang nagulat ka? Ha? Hindi naman. Ang alam ko kasi, hindi siya ganun ka-sweet na boyfriend. Mukhang mahal na mahal ka niya eh. Kinikilig pang sabi nito. Ngumiti na lang siya. Kung alam lang nito ang totoong sitwasyon nila ni Xander, hindi ito magsasalita ng ganun. Gayon pa man natouch siya sa nalamang pag-aalala ni Xander sa kanya. Oo nga pala, nasan nga pala yung kasama naming si Manong Isko? Naroon na tulog pa, lasing na lasing kagabi. Nakipag-inuman sa kapitbahay namin dahil sa sama ng loob sa paglubog ng bangka niya. Yun pala ang tanging ipinambubuhay niya sa pamilya niya. Naku, kawawa naman siya. Minsan talaga malupit ang buhay, Pamela. May mga trahedya at disgrasyang hindi maiwasan. Pero parating may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yun. Magugulat ka na lang minsan. Maganda pa ang kinahihinatnan ng isang disgrasya. Yun bang tinatawag nilang blessing in disguise? Ang mahalaga, buhay at ligtas kayong lahat. Nakadama si Pamela ng pagkailang sa titig ni Xander habang sinusubuan niya ito ng lugaw. Kung makatingin kasi ito sa kanya, parang nobya nga siya nito. If you keep staring at me like that, isasalaksak ko sa bibig mo tong kutsara. Hindi lang kasi ako makapaniwalang hindi mo kinontra si Stella sa pag-iisip na girlfriend kita. Nagdala kasi ng gamot, bimpo at damit si Manang Ising at si Stella naman may dalang almusal para sa kanila ni Xander. Nabanggit ni Stella na pag-usapan nila. Biniro pa siya nito na subuan daw niya ng pagkain ang nobyo niya. Si Stella kasi, nag-isip siya ng mali siya sa nakita niya kagabi. Hindi ko na siya nakontra kasi baka kung ano pang isipin niya tungkol sa atin kapag nalaman niya na hindi naman talaga tayo magnobyo. Kahit naman hindi niya nakitang magkayakap tayo kagabi, alam kong yun ang iniisip nila. Kaya nila tayo pinatulog sa isang papag. O huwag mong bigyan ng mali siya ang pagtatabi natin ha. Wala lang akong choice kaya ako pumayag na tumabi sa'yo. Don't worry. Hindi ko naman iniisip na pinagnanasaan mo ako eh. Kahit sobrang higpit ng yakap mo kagabi. Ang kapal mo ah. Ikaw nga tong kumakayakap. Para bang nakalingkis na sawa. Ang sarap pala na may kayakap kapag may sakit ka. Para bang ipinaparamdam ng yakap na yun na may nag-aalala sa'yo at hindi ka pababayaan. Hindi ka ba niyayakap ng mama mo kapag may sakit ka? Hindi kasi ako nakaramdam ng pag-aaruga ng isang ina, Pamela. Baby pa lang ako nang iwan ako ng mother ko sa father ko. Nagpakasal siya sa iba at nanirahan sa States. My mother didn't like me because she didn't love my father. She was in love with someone else. Bunga lang ako ng isang pagkakamali. Malungkot na sabi nito. Parang kinurot ang puso niya sa nalaman tungkol dito. Kaya walang yumayakap sa akin kapag may lagnat ako. O kaya giniginaw ako. Kahit ang yaya ko nung bata ako, hindi niya yun ginagawa sa akin.
She was moved by his confession and the sadness in his eyes. Parang gusto niyang yakapin ito ng mga sandaling yun upang i-comfort ito. I'm sorry to hear that. I'm okay, Pamela. I'd lived 28 years of my life without a mother. I can definitely live the rest of my life without her. You hate her, don't you? No. Hate is such a strong word. Masama lang ang loob ko sa kanya dahil hindi niya ako inaalagaan at minahal bilang anak niya. We saw each other a couple of years ago. Humingi siya ng tawad sa akin sa pag-aabandon niya sa akin. Pinatawad ko siya. Pero alam niyang hanggang doon na lang ang relasyon namin. Tanggap ko na rin naman talaga na talagang kulang ang buhay ko. Ipinatong niya ang palad sa kamay nito. I'm glad you don't hold hatred in your heart. You hate me, don't you? Natigilan siya sa tanong nito. Ginagat nito ang kamay niya. I'm sorry, Pamela. Alam ko nasaktan kita. Nang umiyak ka sa harap ko noon, na-realize ko kung gaano kahalaga para sa iyo ang nawala sa iyo. I felt so guilty. I wanted to do something to make you feel better. But I knew you wouldn't let me. But then, alam ko naman kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang nawala sa iyo. Sana lang one of these days, mabura na ang galit sa puso mo para sa akin. I want you to be free of hate and be truly happy. Matagal na naghinang ang mga mata nila. Biglang may kumatok. Bumitiw siya sa pagkakagagap nito sa kanyang kamay. Bumungad si Manong Lito. Kamusta na ang lagay mo? Tanong nito kay Xander. Okay lang ako, Manong Lito. Baka pwede hong makiusap sa inyo? Baka pwede hong ihatid niyo kami sa Dapop Fort. Ngayon, may sinat ka pa ah. At ang sabi ron itong si Pamela kay Estela, nilagnat ka ron ng matindi kagabi at masakit pa rin ang buong katawan mo. Hindi ka pa pwedeng bumiyahe, makakasama sa'yo. Pero sigurado po kami nag-aalala ng mga naghihintay sa amin sa Pilar. Naiintindihan ko, kaya lang intindihin mo rin ang sarili mo. Kailangan mo pang magpahinga. Lalong makakasama sa'yo kapag bumiyahe ka kaagad ng mabigat pa ang katawan mo. Tumango siya. Tama si Manong Lito, Xander. Magpahinga ka na lang muna ng buong araw. Bukas na lang tayo umalis. Ikaw, Ineng, kamusta nang sugat mo sa ulo? Hindi na po dumudugo at hindi na po ako nahihilo. Mabuti naman kung ganon. O siya, maiwan ko na kayo. Magpahinga ka, Xander, at ikaw naman, Pamela, alagaan mong mabuti ang nobyo mo. Ngumiti pa ito na tila nanunudyo. Bago lumabas na ng pinto, nakangiti si Xander nang tingnan niya ito. Narinig mo yun alagaan mo raw ako. May choice ba ako? Kagabi pa nga kita inaalagaan eh. Salamat, Pamela ha. Tinulungan mo rin naman ako nung nasa dagat tayo, kaya quits na tayo. Don't worry. Pipilitin ko maging okay na bukas para makauwi na tayo. I'm sure miss na miss mo na si Liam. Hindi niya alam kung para saan ang lungkot na saglit na lumarawan sa mga mata nito. Kamusta na ho kayo, Manong? Tanong ni Pamela sa bangkerong nakita niyang nasa dalampasigan. Eto, nalulungkot pa rin sa pagkawala ng bangka ko. Matagal na sa akin ang bangkang yun at mahirap para sa akin tanggapin na wala na ang aking pinagkukunan ko na kabuhayan. Ngayon wala na akong bangka. Sigurado ako mahihirapan akong makabangon muli. I'm sorry ho sa nangyari sa bangka niyo. Kung hindi sana umulan at lumaki ang alon, kahit hindi umandar ang motor, hindi siguro yung tataon. Nagigilty rin ho ako sa nangyari eh. Pakiramdam ko, mayroon din kami naging kasalanan sa pagtaob ng bangka niyo. Hindi ko naman sinisisi ang panahon at lalong hindi ko kayo sinisisi. Kasalanan ko ang nangyari. Kung sana naging mas maingat ako sa pag-i-inspeksyon ng makina ko bago ako naglayag. Sana hindi nangyari yon. Kasalanan ko ang nangyari sa akin kaya wala akong ibang sinisisi. Natahimik siya. Nawala kay Manong Isko ang tanging bagay na pinagkukunan nito ng ikinabubuhay. At siya naman nawala ng isang bagay na napakahalaga para sa isang babae. Ngunit ang kaibahan lang nito, wala itong sinisisi sa nawala rito kundi ang sarili nito. Samantalang siya ay ibinunton kay Xander ang lahat ng sisin sa nawala sa kanya. Right there and then, na-realize niya na naging unfair siya kay Xander. Kung hindi siya naglasing ng gabing yun at lumabit dito sa pagkakalang ito si Jethro, wala sanang namagitan sa kanila.
Higit siyang may kasalanan sa nangyari. Siguro nangyari ito upang magsilbing aral sa akin para lagi na ako mag-iingat at magsisigurong maayos ang motor ng bangka ko bago ako maglayag. Matagal na pag-iipon na naman ang kailangan kong gawin para magkaroon uli ako ng sariling bangka. Pero ganun talaga ang buhay. Minsan, kailangan may mawala sa atin bago tayo matuto at bago natin matanto ang naging mga pagkakamali natin. Lalo siyang hindi nakakibo. Pakiramdam niya para sa kanya ang mga sinasabi nito. Ang kasama mo pala, kamusta na siya? Ang sabi nila sa akin, nilalagnat at masakit ang buong katawan niya. Nasa kubo siya, nagpapahinga. Iniwan ko siyang tulog. Alam mo, malaki ang dapat mong ipagpasalamat sa kasama mo. Kahit hirap na hirap siya sa paglangoy, ginawa niya ang lahat para hindi ka makainom ng tubig habang wala kang malay. Matagal din bago kami maswerteng nakakita ng sasaklolo sa amin. Kaya siguro siya nagkasakit. Hindi biro ang ginawa niyang paglangoy ng malayo habang inaalalayan ka niya. Nag-init ang mga mata niya sa sobrang pagka-touch sa nalaman. Napakahirap pala na pinagdaanan ni Xander para lang mailigtas siya. Alalang-alala siya sa'yo nung mawalan ka ng malay. Ganun-ganun ako nung muntik nang malunod ang asawa ko. Hindi ko nga inaasahan na ganun ang magiging reaksyon niya kasi sinabi niyo wala naman kayong relasyon. Sa tingin ko sa kanya ng mga oras na yun, parang isang asawang mahal na mahal ang kanyang misis at takot na mawala ito. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Totoo po ba yung sinasabi niyo? At bakit naman ako magsisinungaling, Ineng? Pero bakit naman ho siya akto ng ganun? Hindi naman kami. Baka may lihim siyang pagtingin sa'yo. Imposible ho ang sinasabi niyo. Sa totoo lang, noon pa lang sa bangkay napansin ko ng ibang klase ng tingin niya sa'yo. At tuwing hindi ka nakatingin sa kanya, tinitingnan ka niya na para kang isang diyosa. Ay, nanunudyo lang kayo eh. Lalaki rin kasi ako, Ineng. Sa palagay ko in love siya sa'yo. Tama naman, no? Pero bakit siya parang kinikilig? Tumawa ito ng marahan. Siya nga pala, aalis na ako maya-maya. Sasabay ako sa pagpalaot ng bangka ng isang taga rito. Hindi pa ba kayo sasabay? Hindi ho kasi pumayag si Manong Lito na umalis na kami dahil may sakit pa si Xander. Kung ganun, ikaw na lang ang sumama. Magpahatid ka na sa dapa para malaman na rin ng mga naghihintay sa inyo sa pupuntahan nyo na maayos at ligtas kayo. Ipasundo nyo na lang si Xander kapag kaya na niyang tumayo. Pwede niyang gawin ang sinabi nito ngunit parang hindi niya kayang iwan doon si Xander ng mag-isa. Walang mag-aalaga rito kapag umalis siya. Wala hong mag-aalaga kay Xander kapag umalis ako. Marami ang pipilang mag-aalaga kay Xander. Nung dumating tayo rito, maraming kadalagahan dito ang agad na nabighani sa kanya. Narinig ko minsan na pinag-uusapan nila si Xander. Napakagwapo raw at type daw nila. Kaya kung aalis ka, siguradong marami ang magpipresentang mag-alaga sa kasama mo. Ako na lang ho mag-aalaga sa kanya. Baka kung ano pa ang gawin ng mga kababaihang niyo kay Xander. Baka gayumahin pa siya o ano. Mabilis na kontra niya. Nang tingnan niya matanda, nakita niyang napangiti ito. Bigla siyang napahiya sa kanyang naging reaksyon. Ibig ko lang ho sabihin, ako ho ang may utang na loob kay Xander. At hindi ang mga babaeng yun kaya dapat na ako mag-alaga sa kanya. Saka ang sama ko naman ho kung iiwan ko siya rito. Samantalang iniligtas niya ang buhay ko. Hindi na nabura ang mga ngiti sa mga labi nito. O siya, sige, bahala ka. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong ni Pamela kay Xander. Sinalat niya ang leg nito. Medyo mainit na naman ang temperatura nito. I feel frustrated, Pamela. Gusto ko na maging okay para makauwi na tayo bukas. Pero masama pa rin talagang pakiramdam ko. Don't worry yourself too much. Basta magpahinga ka lang na mabuti. Ganyan naman talagang trangkaso, diba? Pinakamabilis ng recovery ang 3 days. Kahit hindi tayo makauwi bukas, walang problema. Basta alam nila Ron na ligtas tayo. Kahit sa isang araw na lang tayo umalis, okay lang. Umalis na si Manong Isko ng hapong yun. Bago to umalis ay dumaan ito kay Xander upang magpaalam. Nakiusap ang binata rito na kung maaari, ipagbigay alam sa mga naghihintay sa kanila sa pilar na ligtas sila. At sa lalong madaling panahon, darating sila sa pilar. Mabuti na lang at memorize niya ang numero ng cellphone ni Liam. Kaya ibinigay niya yun sa bangkero.
Nangako si Xander na kokontakin ng bangkero kapag nakabalik na ito sa Maynila. Nag-offer si Xander ng tulong sa mangingisda upang magkaroon uli ito ng bangka. Tuwang-tuwa si Manong Isko. Natuwa rin siya para dito at humanga kay Xander dahil sa pagiging mawain at matulungin sa kapwa. Ikaw ang inaalala ko eh. Baka napapagod ka na sa pag-aalaga sa akin. Ano ka ba? Hindi ako napapagod no. Kumpara sa ginawa mo para sa akin, walang-wala to. Sinabi sa akin ni Manong Isko kung anong hirap ang dinanas mo nung nawalan ako ng mali sa dagat. Kaya ka nagkasakit dahil sa akin. Kaya dapat lang na ako mag-alaga sa'yo. Salamat nga pala ha. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Ngumiti ito at tumitig sa kanya. I'm sorry, Xander. I've been harsh to you. Ibinuntun ko sa'yo ang lahat ng sisi sa nangyari sa akin noon. Pero kung tutusin, ako talaga may kasalanan sa nangyari. Sorry kung naging unfair ako sa'yo. Wala kang kasalanan sa akin, Pamela. Naintindihan kita. Besides, may participation din ako sa nangyari. Kaya sorry din dahil nawalan ako ng self-control noon. So, okay na tayo? Tumango siya. It was a nice feeling to be finally free from hate. Can we be friends now? Sure. He looked happy. Napatingin siya sa kamay niyang hawak nito. Naalala niya ang sinabi ni Manong Isko. Totoo kayang may pagtingin sa kanya si Xander? May ibang kahulugan ba ang mga tingin nito? At pati na paghawak-hawak sa kanyang kamay? At kaya ba ganun ito makayakap sa kanya? Pero imposible ang iniisip niya. May nobya ito. Hindi niya alam kung bakit tila may kumudlit na panghihinayang sa dibdib niya nang maisip na may nobya ito. At hindi pwede ang iniisip niya.